Pero sabi nga nila, ang problema dito is parity of voice and parity of privileges. Ano po, kung 7 ang miyembro ng mga regional tripartite wages productivity board, syempre 3 yung gobyerno, 2 yung employer. Pagka hindi pumanig yung gobyerno doon sa mga labor na 2 lang, syempre talo palagi. Ano ho yung tingin nyo doon na parang madalas daw yung RTWPB parang panig palagi sa employers? Tinitingnan din po namin 'yan ano, hindi naman, na madalas ano, but as much as possible, we want it sana more on an agreement. Actually, lumabas po ito, nung aming public consultation, public hearing, na ito ay negotiation between the employer and, the labor sector. The government will only comes in 'pag medyo to provide technical inputs ano at as much as possible we don't want to be in one position or the other at Mhm. titingnan talaga pupunta lang ang government pag yung para balansehin po ang interest ng labor at saka ng employer. Mahirap po sa amin na pumanig, no? Pero sa kalaunan ay kailangan gawin yun ano pero not because we want to but we are guided by our mandate our kung ano po ang mga nakikita natin na basehan para to come up with the increase. Para malinaw lang po, sino po naging kinatawan ng employers at ng labor nung nagkaroon kayo ng desisyon na 35 pesos? Ang kinatawan ng labor ay ang TUCP ay ating si Attorney Aragon, si Ma'am Angel Senyorin na dati na rin po no on the part of the employer si Roland Moya at si Freddy Marquez po sa ECO. And on the part po ng NEDA, si ASECRE at ang DTI, of course, si Director Narag po. So, lahat po sa regional level. Alright. Ikwento nyo nga sa amin, pagka ho nagmi-meeting yung board, ano ho ba? Kalmado, maingay, kulitan, away-away, paano ho ba? Kasi parang alam ko napakahirap magkaroon ng agreement. Ano ho? Kasi sa huli, boto ang magwawagi kung ilan yung majority vote, sabi ninyo. Paano ho naganap dito sa diskusyon na to? Kalmado naman ang aming diskusyon. Binibigyan ko ng pagkakataon ang employer sector na magsalita just to reiterate ano yung kanilang mga arguments and also on the labor sector tinanong ko kung magkano po ang gusto nilang increase and they were able to say nga po na 150 kung ano na po ang stand ng labor group ng labor organization doon na rin na-reiterate lang po ano. But on the part of the employer, of course, magbabase sila kung ano po yung data na pagbabasehan at sabi nila yung rules at kung ano po ang statistical data na nakikita natin like the growth, the inflation, dun po sila. So, ibig sabihin, kung nagpanukala ng 150 per day na increase ang TUCP o ang labor, ano ho yung panukala ng employer? 35 po ba? Hindi po, mas mababa pa. Ah, Mas mababa po doon. And we started with at least mga 20 pesos, no? So, tinaas pa namin. Sabi ko nga, hindi naman pwede na napakaliit. Kasi hindi rin naman, ang layo po ng hinihingi ng labor. Kung ang gusto sana namin is at least we come up with a very reasonable uh, okay. wage increase but we arrive at 35 and we respect also and sabi ko nga that's how the board goes na talagang kailangan bumoto. Alright. Ngayon, sa mga nakaraang desisyon ng board, meron mo bang pagkakataon na natuwa ang labor o palaging parang natuwa ang employer o pareho silang medyo parang malungkot? Paano po protektahan ang mga MSMEs? Kasi meron po na doon sa public hearing, itong garment sector at ang export. Although hindi naman basically lahat naman ay nasa labor ang dahilan, but sana tulungan naman ang garment sector kasi lumiliit na rin sila at kung magtataas pa, ay baka lalong
talagang magbabawas sila ng kanilang empleyado kasi hindi na nila kaya kasi konti na lang ang orders daw po at saka sa export. So tinitingnan din po namin yung exemption, we provide exemptions din naman po no para doon sa mga malaking apektado na hindi pa mga sektor or industriya na hindi pa nakaka-recover sa pandemic. So tinitingnan din po natin ang mag-a-advocate tayo na tulungan sila.